Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay at pag-asa. Buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ang sabi dito, ang sabi sa Hebreo chapter 4 verse 2 ay ganito sinasabi. Hebreo chapter 4 verse 2. Hebreo chapter 4 verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay mabuhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak, na bilang talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaso-kasuan, pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu, at mga kaso-kasuan, at ng utak ng buto, at nakataho sa mga iniisip at binabalak ng tao. Napakaliwanag, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Makapagbabago sa mga tao, makapagbago sa iniisip ng tao, sa puso ng tao, at makapagpaguho ng mga kuta ng dyablo. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita nagbibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungang espiritual upang maunawaan namin ang iyong salita. Salita nagbibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. O Diyos, ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa pangalan ni Jesus, through the power of the blood of Jesus, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya napakaliwanag ang sabi dito sa Gawa chapter 4 verse 12. Kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Napakaliwanag, sa kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya ang tanong, bakit napakaraming pangalan tayo na tinatawag? Sa kanyang pangalan ng pala ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya dapat matutunan natin ang tamang daan tungo sa katotohanan. Huwag na tayo dadaan ng paliko-liko, kundi tuwirin natin ang daan ng Panginoon, dahil ito ang daan ng katotohanan. Kaya ang sabi dito sa Mateo chapter 13 verse 23, ito ang mga tao, yung lupa na pinagasikan ng binhi,
ang puso ng tao. Sabi dito, at inilarawan na naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig sa salita at nakaunawa nito, sila'y mamumunga. Nakita natin ang mga lupa na maganda. Kapag tayo ay mangunguma, nagtatanim, may hindi mabuting lupa, may mabuting lupa. Kapag ang mabuting lupa tinaniman ng binhi, ito'y hindi kurukutay, kundi ito'y malalaki ang bunga, maganda ang bunga, dahil ang lupa na tinaniman ay maganda. Ganon rin ang puso ng tao. Pag maganda ang puso ng tao, pag tinaniman ng salita ng Diyos, ang binhi ng Diyos na kanyang salita na itanim sa kanilang mga puso, ito'y tutubo at lalago. Ngunit kapag tinanim ito sa mga batuhin, talungon, matitigas na lupa, tutubo naman ito, ngunit hindi tatagal at mamatay. Ngunit ang sabi dito, at inilarawan ng nagasik sa matabang lupa ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito, sila'y namumunga. Kaya ito ang mga puso na mabuti. Kaya ang sabi sa Mateo, ganitong klaseng Kristiyano, sila'y mga matabang lupa, namumuhay espiritual, namumuhay sa salita ng Diyos, sinusunod ang salita ng Diyos. Kaya na sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Sa kanilang puso, naghari ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ang kanilang patnubay sa kanilang buhay. At ang kanilang buhay ay naayon sa salita ng Diyos. Kaya kailangan natin ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Kaya kailangan natin maging patnubay natin ang Espiritu ng Diyos upang idalhin tayo sa kalooban ng Diyos, upang kung paano sumunod sa Diyos. Kaya ang sabi sa Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at nakakalugod sa Kanya. Ito'y karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ganito pala ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ialay natin ang ating buhay, nakalugod-lugod sa Kanya bilang handog. Ito'y karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Marami sumasamba sa Diyos, ngunit hindi sila kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Lagi nilang nilapastangan ang salita ng Diyos sa pamagitan ng paggawa ng kasalanan sa Diyos. Kaya ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos, ialay natin ang ating sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Hindi natin magawa ito kung wala sa atin ang patnubay, ang Espiritu Santo ng Diyos. Dahil kung nasa atin ang Espiritu ng Santo ng Diyos, dadalhin tayo sa tunay na pagkakilala at pagsunod sa Diyos. Dadalhin tayo doon sa salita ng Diyos. Mag-aral tayo
matutunan natin ibigin ang salita ng Diyos. Natutunan natin pahalagahan ang salita ng Diyos kaysa salita ng tao. Ano ba ang salita ng tao? Yan ay mga opinyon lamang at kuro-kuro. Ngunit yung katotohanan ay nandito sa salita ng Diyos sa Biblia. Kaya sabi sa 1 chapter 17 verse 17, italaga mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Dito pala ang katotohanan sa salita ng Diyos. Bakit kagawa-gawa pa tayo ng kwento? Kung pakinggan mo ay parang katotohanan, ngunit ang totoo hindi. Ang katotohanan lamang dito sa banal na aklat, sa Biblia, Diyos mismo ang nagsasalita, hindi ang tao. Nagsasalita ang Diyos sa ating mga ninuno noong unang panahon sa pamagitan ng mga propita, at ang mga propita naman isinulat na sa banal na aklat, at ito ang ating sinusunod. Pinapakinggan, at ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang anak na si Jesucristo, at ito rin ang ating pinapakinggan at sinusunod. At ang Espiritu Santo ay nagsalita sa mga apostol, at ito naman ang ating sinusunod. Sa Biblia, makapal na ito, kumplito na ito. Hindi na kailangan gumawa pa tayo ng sarili nating salita upang mapaganda ang salita ng Diyos. Maganda na itong salita ng Diyos. Ang kulang lang, hanapin natin, saliksikin natin ang sinasabi ng Diyos. Kaya minsan, kung gagawa-gawa tayo ng sarili nating salita, ito'y napunta lamang sa isang doktrina ng reliyon. Doktrina ng reliyon na nagpaligaw sa mga tao, naging kalaban ng salita ng Diyos. Ayaw ng mga tao dinggin ang salita ng Diyos dahil lahat na reliyon na nasanay sa salita ng tao, doktrina ng tao, akala mo ay sa Diyos din. Ngunit ang katotohanan hindi. Yan ay salita lamang ng tao, pinapaganda para masarap pakinggan. Ngunit ito isang doktrina pala ng isang reliyon at palabasin salita ng Diyos. Kaya napakaliwanag. Kaya ang sabi dito sa Jeremias chapter 23, ay ganito ang sinasabi sa Jeremias chapter 23 verse 30, ako'y laban sa mga propitang gumagamit ng salita ng ibang propita upang palabasin, pinahayagan ko sila. Marami ngayon yan na gumagamit ng salita ng ibang propita upang palabasin, pahayagan ko sila. Sino ba mga propita na ito? Ito mga propita na mga founder ng reliyon. Dati pastor lang, dati pare lang, ministro. Ngayon sila na ay propita na. Sila ito ang tinutukoy. Ako'y laban sa mga propita gumagamit ng salita ng ibang propita upang palabasin, pinahayagan ko sila. Ang sabi sa verse 31, ako'y laban sa mga propitang kumakatha ng sariling pangitain. At sasabihin niyon ang sinabi ni Yahweh. Marami ngayon mga kasimbahanan, dahil sa kanilang doktrina, kumakatha sila ng sariling pangitain. At sasabihin nila, yun ang sinabi ng Diyos. Kaya nakasulat ng lahat dito, ako'y laban sa mga propita, kumakatha ng sariling pangitain.
Sa kasasabihin niyo ang sinabi ni Yahweh, dahil ang lahat na pangitain nandito na sa banal na aklat, hanapin mo na lang. Dahil ang Diyos walang pagkukulang, kumplito ito, nasabi na niya. Ngunit minsan, sa kapal ng Biblia, mahirap hanapin ito. Kagagawa-gawa na lang tayo ng shortcut na salita upang palabasin. Iyon ay sinabi ng Diyos. Yan ay isang doktrina lamang. Sabi sa verse 32, ako'y laban sa mga propita, nagsalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugo at wala silang kabutihang idudulot sa bayang ito. Ano ito? Sabi dito, ako'y laban sa mga propita, nagsalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Ano ito? Ano ang sinasalaysay nila? Nagsalaysay sila ng mga doktrina ng kanilang reliyon, hindi salita ng Diyos. At hanap naman sila ng bersikulo at sabihin, ito ang sinabi ng Diyos. Sinabi na yan ng Diyos. Malalaman mo yan. Ang mga ginagamit ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Ngunit ang ginagamit naman ng reliyon ay makilala mo rin. Sila ay nagsasalita ng mga doktrina ng reliyon, nagtuturo ng kasinungalingan, nagtuturo ng mga maling aral at maling katuruan. Yan makita mo. Ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos at walang sukat na pagkaloob sa Kanya ng Espiritu ng Diyos. Kung walang sukat na pagkaloob sa Kanya ng Espiritu ng Diyos, dadalhin Kanya ng Espiritu sa salita ng Diyos upang ipaliwanag sa iyo at maunawaan mo kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Minsan magtaka ka, sa Diyos naman siya. Bakit ang salita ng Diyos parang hindi mabuti sa Kanya dahil hindi sumunod sa Kanyang aral? Tingnan mo yan mga reliyon. Pag salita ng Diyos, sasabihin mo, kalaban ka agad kanila. Bakit? Dahil magkalaban ang dalawang ito. Ang salita ng Diyos, ito espiritual na salita. Ang doktrina naman ng reliyon, ito ay makalaman, buhat sa laman. Ang kanila, doktrina ito ng tao, hindi ito espiritual na doktrina, ito doktrina lamang ng tao. Doktrina ng reliyon, upang ipakilala na ganito kami, ganito ang aming reliyon, iba kami sa inyo. Marami ngayon mga reliyon, kapag siraan mo ng salita ng Diyos, ayaw niya tanggapin dahil parang iba ka sa kanila. Totoo yan. Maging kaaway ka pa nila kung salita ng Diyos ang iyong babanggitin. Ngunit nahayag na dito sa banal na aklat kung sino nagpapalaga sa salita ng Diyos, kung sino nagtitiwala sa salita ng Diyos. Yaon lamang mga tao, ang salita ng Diyos ay Kanyang pinapahayag. Kaya sabi dito sa 1 chapter 14, verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ito'y salita, tumutupad ng salita ng Diyos. Ito'y doktrina ni Kristo Jesus. Tumutupad na Kanyang doktrina, hindi doktrina ng iyong reliyon. Ang tumutupad lamang sa salita ng Diyos, ang umiibig sa Diyos. Si Kristo Jesus mismo, ito nagsasalita. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Ibigin siya ng aking Ama
At kami ay isa sa Kanya, mananahan sa Kanya. Kapag inibig natin ang salita ng Diyos, si Kristo Isus ay mananahan sa atin at ang Espiritu Santo. Kaya dito pala natin makilala sino ba ang inibig mo. Ang salita ng Diyos ba o doktrina ng reliyon? Kaya minsan nasasabi natin, may maka-Diyos at may maka-reliyon lamang na Kristiyano. Kaya minsan masakit pakinggan dahil hindi natin naunawaan. Ngunit kung naunawaan natin, ito'y napakasarap pakinggan. Magdala sa iyo sa tunay na pagkilala sa Diyos. Pagsunod sa tunay na daan tungo sa katotohanan. Kaya ang sabi dito, maliwanag dito, hindi sinabi ni Jesus na kailangan gumawa kayo ng doktrina. Hindi sinabi ni Jesus dahil ang salita ng Diyos sa Biblia ay ito doktrina ni Kristo Isus. Isa ng doktrina. Hindi ito doktrina ng isang reliyon, kundi doktrina mismo ni Kristo. Kaya sinabi niya sa 1 chapter 14 verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami ay isa sa Kanya, mananahan sa Kanya. Napakaliwanag ang sabi sa verse 21. Ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad dito, ang siyang umiibig sa akin. Napakaliwanag ang tumanggap sa utos ng Diyos at tumutupad dito, ang siyang umiibig sa Diyos. Ang umiibig sa akin, sabi dito sa banal na aklat, ang umiibig sa akin ay ibigin siya ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpakilala sa Kanya. Paano magpakilala ang Diyos sa atin? Bigyan natin ang halaga ang Kanyang salita. Bigyan natin ang halaga ang doktrina ng Diyos, doktrina ni Kristo Isus na sa banal na aklat. Ngunit kung gumawa-gawa pa tayo ng sarili nating doktrina ng ating reliyon, para na rin hindi mo minahal ang salita ng Diyos, ang Kanyang doktrina, parang kulang. Gumawa tayo ng sarili nating doktrina. Bakit? Kailangan pa natin gumawa ng sariling doktrina upang palabasin ang ating reliyon iba. Kaya doon nag-away-away ang mga reliyon, iba't ibang doktrina. Iba't ibang doktrina sabihin, ito talaga kami lang ang maligtas. Dahil sa aming doktrina, ito'y tama. O nga, pakinggan mo parang tama dahil yan ay salita ng tao lamang, hindi yan salita ng Diyos. Hinaluan ng salita ng Diyos upang paniwalain ang mga tao, upang paniwalain ang mga tao na nakikinig parang sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 3, sa kanilang kasakiman lilangin kayo sa matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal na naghahanda ang hatol sa kanila. Ito pala ang matamis na salita. Gayon na marami ang naligaw na hikayat at sumunod sa kanilang mga aral. Sa kanilang kasakiman, nalinlang nila kayo sa matamis na salita. Ano ito matamis na salita? Doktrina. Pakinggan mo ang doktrina nila ng bawat reliyon ay napakatamis pakinggan. Parang totoo. Parang lang. Bakit parang? Kasi ito'y salita ng tao lamang. Tinuturo sa atin, hindi salita ng Diyos. Ngunit ang tunay na masarap, matamis na salita
ay salita ng Diyos kasi tamis ng pulot ng putyutan. Kaya maliwanag sabi dito, sa kanilang kasakiman nilinlang kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Napakaliwanag ang sabi dito, upang makuha ang ating kayamanan dahil sa kanilang doktrina, sa kanilang mga aral. Akala ng tao ay salita ng Diyos, hindi pala. Kaya ang sabi dito sa Marcos chapter 7 verse 7 to 9 ay ganito sinasabi, papuri pagsambang ginawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos na may kapal. Sabi sa verse 8, ni walang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang turong minana ninyo. Ang sabi sa Marcos chapter 7 verse 9, sinabi pa ni Jesus, kayo husay ng paraan ninyo sa pagpawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Kaya maraming mga tao minana minana nila sa kanilang reliyon. Kaya minsan bago mo sila mapagsabihan, awayin ka ng lahat ng grupo. Dahil ito'y nasa doktrina sila ng reliyon. Parang kinakalaban mo sila. Hindi. Ang salita ng Diyos ay tinutuwid lamang ang mga tao. Tinuturuan ng tamang aral at tamang katuruan. Kaya minsan kapag salita ng Diyos sasabihin mo, maraming mga reliyon matatamaan dahil sa kanilang doktrina. Dahil maliwanag naman sabi sa Zacarias, ni Propeta Zacarias chapter 11 verse 16, ang bayan ko ay bibigyan ko ng isang pastol na walang kabuluhan. Walang pagpalaga sa mga nawawala. Hindi naghanap sa mga naligaw. Hindi naghihilot sa mga napilayan. Ni mag-alaga ng may sakit. Bagkus ubusin niya ang taba. Ubusin niyang mamataba sa kaitapon ang buto nito. Kaya maliwanag, ubusin muna ang taba ninyo dahil sa kanilang masarap na matatamis na pananalita. Pag hindi na kayo kapakipakinabang, itapon na lamang. Sabi sa verse 17 ng Zacarias, kawawa ang pastol na walang kabuluhan at nagpabayas sa kanyang kawan, isang tabak ang tatama sa kanyang kamay at sa kanyang kanang mata. Ang kamay ni mawala ng lakas at mabubulag ang kanyang mata. Ano ibig sabihin nito? Dahil ang iyong kamay nagtuturo ng kasinungalingan, kaya mawala ng lakas. Ang iyong mga mata ay mabubulag sa katotohanan at magsasalita ka ng kasinungalingan. Kaya itong kalaban ng salita ng Diyos. Kapag magsalita ka ng salita ng Diyos, maraming nagre-react. Bakit ka mag-react kung tama naman ang sinasabi mo? Ngunit kung mali ang sinasabi mo, may sugat ka nga. Kaya kapag may sugat, ilagyan mo ng asin, talagang mapaitan yan. Ganyan yan. Kaya nakita natin ang sinasabi dito, hindi nila pinalagaan ang salita ng Diyos. Ang kanilang pinalagaan ay ang kanilang doktrina. Doktrina ng kanilang reliyon, hindi doktrina ni Kristo Jesus. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 14 verse 15, kung inibig ninyo ako,
tuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya maliwanag ang sabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Utos ba yan ni Kristo o utos ng doktrina ninyo ang inyong sinusunod? Dahil ang mga doktrina hindi yan nagsasalita ng pangit, puro maganda, matatamis na salita. Dahil maliwanag naman ang sabi dito sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 3. Sabi dito, sa kanilang kasakiman nilinlang kayo sa pamagitan ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Kaya marami ngayon nasasaktan na Kristiyano at sila'y tumalikod sa Diyos dahil sa kanilang tagapagturo. Totoo yan. Dito sa San Jose, marami dito na backslide. Maraming backslider dito, galing sa iba't ibang reliyon. Sino yan may kasalanan? Sila ba may kasalanan dahil na backslide sila? Hindi. Ang na-backslide dito dahil sa tagapagturo nila. Na-backslide sila. Sino may kasalanan yan? Kundi mga pastor, mga ministro, mga pare, sila may kasalanan yan sa mga tao na backslide. Dahil sa kanilang mga turo. Ang sabi sa Zacarias ay ganito, chapter 11. Ang bayan ko bibigyan ko ng isang pastor na walang pagpahalaga sa mga nawawala. Hindi yan nagpapalaga sa nawala dahil ang sabi ni Jesus sa Mateo, may 100 na tupa ka, mawala ang isa. Iwan mo yan ng 99 at hanapin mo ang isa. Hanapin mo. Kaya dito sabi niya, hindi nagpapalaga sa mga nawala. Hindi naghahanap sa mga naligaw. Hindi nag-iilat sa may napilayan. Ni nag-alaga sa may sakit. Kaya sila yan. Pag nagtampo ang membro nila, pinabayaan na lang nila. Hindi nila iniisip yan isang kaluluwa na minahal ng Diyos, na nais na iligtas. Kaya kung ikaw tagapangalaga ng kaluluwa at hindi mo ginawa ito, may pananagutan ka sa Diyos. Kahit ano pangatwiran mo, dapat hanapin mo ang mga nawala. Hanapin mo ang mga naligaw. Hilutin mo ang kanilang mga napilay, kung napilay sila sa mga wali ninyo, sa mga turo ninyo, sa ugali ninyo, hilutin ninyo sila. Kaya nakita natin, hindi nag-alaga ng may sakit. Marami ngayon hindi marunong mag-alaga sa may mga sakit. Nasakit ang damdamin, ang puso, dahil sa kanyang mga salita. Kaya marami na backslide dito dahil nasaktan kayo sa salita ng tagapagturo. Para siya lamang ang tama lagi, kayo wala na. Dahil kung salita ng Diyos ay hindi naman tayo masasaktan. Yan ay salita ng Diyos, sinasaway tayo. Sinasabi ng Diyos ang hindi niya gusto. At mga babala ng Diyos. Alam natin yan salita ng Diyos. Ngunit kung salita ng pastor, pasalita ng pare o ministro, at hindi salita ng Diyos, hindi yan sa Diyos. Sa kanyang salita yan. Dahil minsan, ang salita nila, nanghatol sila, nais nilang palabasin na ikaw ay mali.
Sarili nilang salita, sila mismo naghatol sa isang tao, hindi ang Diyos. At sasabihin na para silang Diyos. Iba ang Diyos at anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay sumusunod sa Diyos. Ano sinusunod niya? Ang salita ng Diyos. Ngunit pag sinabi na parang Diyos, sabi ni Satanas, kay Adan at kay Eva, kainin mo ang bungang iyan upang parang maging parang Diyos kayo. Iba ang parang Diyos kaysa anak ng Diyos. Kaya sinabi sa Mateo, chapter 10, verse 34 to 35, sabi ng kasulatan, ang tagapagturo ng kautusan ay mga Diyos. Bakit mga Diyos? Dahil nagtuturo na sila ng kanilang doktrina, kaya parang Diyos, at hindi na nila pansin ang doktrina ng Diyos, at ginagamit lamang nila ang doktrina ng Diyos upang palabasin na sila din ay nasa Diyos. Kasi sinasabi dito, hindi ba sabi ng kautusan, mga Diyos kayo? Bakit sinabi ito ni Kristo sa mga Parisiyo noon, mga Diyos kayo? Hanggang ngayon nakita natin mga anak ng mga Parisiyo na parang mga Diyos pa rin. Diyos pa rin ang turing nila sa sarili nila. Kapag Diyos ka, mayroon kang doktrina, mayroon kang sariling tinuturo sa mga tao, yan ay mga Diyos. Ngunit kung anak ka ng Diyos, ay sumusunod ka sa Diyos at ang salita niya ay ipahayag mo dahil ikaw ay anak ng Diyos. Yan ang anak ng Diyos kaysa mga Diyos. Iba ang tawag sa mga Diyos kaysa tawag na anak ng Diyos. Magkaiba. Hindi natin i-claim na tayo mga Diyos. Isa lamang ang Diyos na sa langit ang Ama. At isang Panginoon na si Jesucristo. At isang tagapatnubay at tagapagturo sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya kapag sinabi na Diyos tayo, tayo ay si Satanas na. Hindi tayo Diyos, kundi tayo ay anak ng Diyos. Anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang Ama. Yan ang anak ng Diyos. Hindi na kung Diyos ka, magturo ka rin ng sarili mong doktrina. Yan, Diyos ka. Isa kang Diyos. Dahil nagtuturo ka ng sarili mong doktrina. Yan ang napakaliwanag. Kaya maraming mga tao hindi nila alam dahil ang salita na mga Diyos. Mga Diyos tayo daw, hindi. Tayo ay anak ng Diyos na sumusunod sa Diyos. Sumusunod sa kanyang salita. Dahil kung sinabi natin na tayo ay Diyos din, mangaral tayo, magdoktrina din tayo ng sarili nating reliyon. Tingnan mo ang mga reliyon, sabi ng kautusan, mga Diyos kayo, bakit? Lahat na magpatayo ng doktrin, ng reliyon ay may sariling doktrina. Bakit kailangan may doktrina? Dahil nandoon ang pira, totoo lang. Mapatamis natin ang ating salita. Kaya sapat ng salita ng Diyos. Unahin mo ang karya ng langit at ang lahat ay idagdag sa iyo. Yan ang sabi ng Diyos, unahin mo ang kanyang kaharian at ang lahat ay dagdag sa iyo. Ngunit ang maraming mga lingkod hindi na makapagantay sa pangako ng Diyos. Totoo naman yan. Pero kailangan marunong tayo magantay. Dahil kung di tayo marunong magantay, mahulog tayo sa isang pagkakasala sa Diyos. Kaya makita natin ang mga tao
Dito natin makikita kung mayroon tayo is discerning spirit, makikita natin na natin ang kanilang mga espiritu. Kaya ang sabi dito sa unang 1 chapter 4 verse 4 to 6, sabi dito unang 1 chapter 4 verse 6, ngunit tayo sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit ang hindi nakikinig sa atin, ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito natin nakilala ang espiritu ng katotohanan at espiritu ng kamalian. Ano ba ito, espiritu ng katotohanan? Ito ang salita ng Diyos. Ito espiritu ng katotohanan. Ano naman ang espiritu ng kamalian? Yan doktrina ng reliyon. Yan, pumapasok si Satanas sa bawat reliyon sa pamagitan ng kanilang doktrina ng tao, salita ng tao, opinyon ng tao. Hindi yan opinyon ng Diyos. Hindi yan salita ng Diyos. Kaya marami naman ayaw maniwala, palabasin na ikaw ay masama dahil parang tinik ka sa kanilang lalamunan, tinik ka sa kanilang doktrina, dahil binubulgar ng salita ng Diyos, inahayag ng salita ng Diyos ang kanilang layunin, ang kanilang minimithi, personal na hangarin, hindi para sa Diyos, kundi para sa sarili lamang nilang reliyon, hindi sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa Pahayag chapter 2 verse 11, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ano ba sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia? Ito ay inuudyukan kayo na dalhin sa salita ng Diyos at ipahayag ang salita ng Diyos at unawain at sundin. Dahil ang sabi dito, ang magtatagumpay ay hindi na magdaranas ng pangalawang kamatayan. Hindi na siya magdaranas ng pangalawang kamatayan. Ito ang mga binhi na tinanim sa matabang lupa. Ito na tinanim sa puso ng tao. Mabuting puso na may pagmamahal sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 14 verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya, mananahan sa Kanya. Pag inibig pala natin ang salita ng Diyos, ang Diyos Ama na sa langit, ibigin tayo ni Kristo Jesus, at ang Espiritu Santo ay mananahan sa atin. Kapag nanahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, sakaling mamatay tayo o sakaling dumating si Kristo at buhay pa tayo, dahil na sa atin ang Espiritu ng Diyos, inibig tayo ng Amang nasa langit, at inibig din tayo ni Kristo Jesus, at ang Espiritu ay nanahan sa atin. Ang sabi dito, mapasama tayo sa rapture. Tiyak ang rapture, mapasama tayo. Ngunit kung sakaling namatay tayo, na inibig tayo ng Amang nasa langit, inibig tayo ni Kristo Jesus, at ang Espiritu ay nanahan sa atin, at sakaling namatay tayo, ang sabi dito sa Roma chapter 8 verse 11, kung nanahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siya muling bumuhay kay Kristo Jesus,
Ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Napakaliwanag. Muli tayong bubuhayin ng Diyos kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi sa Lucas chapter 20 verse 36, hindi sila mamatay sapagkat matutulad sila ng mga anghel at sila ay mga anak ng Diyos, yaman muli silang ibinuhay. Napakaliwanag, muli tayo ibinuhay dahil tayo mga anak ng Diyos. Sinusunod lagi natin ang salita ng Diyos. Dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos, binigay sa atin ang unawa upang maunawaan natin, upang hindi tayo mailigaw ng Espiritu ng kasinungalingan, Espiritu ng kalikuhan, Espiritu ng kamalian. At dalhin tayo ng patnubay na Espiritu Santo sa katotohanan. Hallelujah! Kaya marami tayong nakikita na katotohanan at kamalian kung nag-aral tayo ng salita ng Diyos. Diyos mismo magpahayag sa atin, hindi ang tao. Diyos mismo. Kaya minsan mag-share tayo ng salita ng Diyos. May mga level ang mga Kristiyano sa panampalataya. May mga level, iba-ibang level ng panampalataya ng isang Kristiyano. At sino ang maligtas? May 3 level dito. Akin ipaliwanag sa inyo. Makita ninyo kung sino ang maligtas. Dito na rin nakapaloob kung sino tayo, kung saan tayo sa 3 na ito. 3 level ng Kristiyano. Dahil ang sabi dito, ang una ay sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Ang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Tingnan natin, ang sabi dito sa Roma chapter 12 verse 1, ialay ninyo inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Itong karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ialay natin ang ating buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Pangalawa, ito pa uli ang sabi dito sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng Amang nasa langit. Sabi sa 1 chapter 14 verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama, at kami ay isa sa Kanya, mananahan sa Kanya. Mananahan ang Ama sa atin, si Kristo Jesus, at ang Espiritu Santo, pag inibig natin ang Kanyang salita. Yan ang unang level ng mga Kristiyano na sumusunod sa Diyos. May mga Kristiyano naman, ito'y sabi malahininga na klase ng mga Kristiyano. Ito pangalawang level ng Kristiyano na sumusunod sa Diyos, malahininga. Tingnan nga natin ito, mga malahininga. Ibig sabihin malahininga sa limpapaw na Kristiyano. Maka-Diyos pero hindi naman sumusunod sa Diyos. Mga malahininga, mahalos ito matagpuan mo ang malahininga sa bawat reliyon na sumusunod lamang sa doktrina ng reliyon. Sila ay malahininga. Dahil ang sabi dito sa Payag chapter 15, Payag chapter 3 verse 15, nalalaman ko ang ginagawa mo, kung hindi ka malamig o mainit,
mamos, malamig o mainit. Sana malamig ka o mainit. Pero bakit kailangan dito? Dahil ang mga mainit na tao, tiyak yan makasunod sa Diyos. Ngunit ang malamig naman, madali mo yan masiran. Ngunit ang malahininga, sinasabi dito, ang mga tao na may mga doktrina sa reliyon, ayaw na namin makinig yan ng salita ng Diyos. May doktrina kami, ligtas na kami. Ligtas na kami. Kaya ang sabi dito sa Pahayag chapter 3, verse 16, ngunit dahil ikaw ay malahininga, hindi ka mainit o malamig, isusuka kita. Kaya marami ngayon mga Kristiyano malahininga, isusuka tayo ng Diyos. Isusuka tayo, ito mga malahininga, ito mga doktrina, namumuhay sa doktrina lamang ng reliyon, hindi sa doktrina ni Kristo Jesus. Iyan ang mga malahininga. Dahil makita mo ang mga mainit ay nasa doktrina ng Diyos ni Kristo Jesus. At madali mo masira ng malamig dahil wala siyang doktrina. Makinig yan. Ngunit ang mga malahininga, ito may mga reliyon na pagsiran mo ng salita ng Diyos, mamitot yan. Sabi niya, may doktrina na kami, ligtas na kami, kontento na kami. Salita ng Diyos i-share mo. Ayaw niya tanggapin dahil may doktrina sila. Yan ang epekto ng doktrina ng reliyon. Nakakasira sa salita ng Diyos. Marami ngayon mga reliyon na may doktrina, hindi nila pinakinggan ang salita ng Diyos dahil mayroon na silang doktrina. Doktrina ng reliyon. Kaya maraming mga tao may doktrina ng reliyon, ayaw na makinig sa salita ng Diyos. Tingnan mo mga tao, walang doktrina, siran mo, nakikinig yan, ganun pala, ganun pala. At susunod siya sa Diyos. Ngunit may doktrina naman, iba naman reliyon nyo. Iba rin reliyon namin, may doktrina na kami, ligtas na kami. Yan ang mga prinsipyo ng mga tao na malahininga. Hindi niya minahal ang salita ng Diyos dahil sila'y may doktrina na. Kaya ang sabi dito sa Santiago chapter 3, ang sabi naman dito sa Santiago chapter 4 verse ang sabi dito sa Santiago ay ganito naman. Santiago chapter 4 verse 17, ang nakakalam ng mabuti dapat niyang gagawin, ngunit hindi ito ginawa ay kasalanan. Kaya marami ngayon mga tao nagkasala sa Diyos. Alam niya mabuti manalangin, hindi siya nanalangin upang lumakas ang kanyang espiritu. Nagkasala sa Diyos. Marami ngayon mga tao na alam niya ikabuti magbasa ng salita ng Diyos upang marinig natin, makita natin ang sinasabi ng Diyos, mga payo niya sa atin. Ayaw natin magbasa, hindi natin pinalagaan ang salita ng Diyos. Ito nakabuti sa atin ang magbasa ng Biblia, magbulay-bulay. Ito nakabuti sa atin magbulay-bulay. Kung nagbasa tayo, magbulay-bulay tayo, dahil doon papasok ang Espiritu ng Diyos, mag-rebel sa iyo. Kaya pag hindi natin ginawa yan, ang nakakalam ng mabuti na dapat niyang gagawin, ngunit hindi ito ginawa, nagkakasala siya. Napakaliwanag sabi sa Santiago chapter 4 verse 17. Ito mga malahininga na mga tao, sila ba maligtas? Kung malahininga tayo, maligtas ba tayo? Kaya ito pa ang isang malahininga sa ikalawang Timothy. Sabi sa ikalawang Timothy,
ay ganito, chapter 3, verse 5. Sila'y nagkukunwaring mga manampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan na ito ng Diyos sa kanilang buhay. Sila'y manampalataya sa Diyos. Sila'y manampalataya kay Kristo. Ngunit gumagawa sila ng kasalanan, ligtas ba sila? Ito ang pangalawang level ng ating panampalataya sa Diyos. Kung ganitong klaseng level tayo, maligtas ba tayo? Ligtas ba tayo? Nagkuha lang ako ng mga sampol dito sa banal na aklat upang makipakita sa atin ang mga level kung maligtas tayo o hindi. Ito naman ang pangatlong level. Pakinggan ninyo. Siya isang Kristiyano. Kristiyano siya. Kumikilala sa Diyos. Sumusunod sa Diyos. Sumasamba-samba naman lagi. Laging sumasamba sa Diyos. Ngunit hindi naman nagbabasa. Hindi rin nanalangin. Hindi man lang nagbulay-bulay sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito, at gumagawa pa siya ng kasalanan, siya isang Kristiyano. Sabi dito, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Kaya kung tayo Kristiyano, na patuloy tayo gumagawa ng kasalanan, hindi tayo anak ng Diyos. Tayo ay isang kampo ng dyablo lamang. Kaya ang dyablo, binigyan tayo ng espiritu ng kalikuan para ayaw natin maniwala sa salita ng Diyos. Binigyan tayo ng espiritu ng kamalian dahil hindi yung salita ng Diyos, mali ang ating unawa upang mapahamak tayo, upang maging kampon tayo ng dyablo. Binigyan tayo ng espiritu ng kasinungalingan upang magturo tayo ng kasinungalingan tungkol sa Diyos. Upang mapahamak tayo, ganun katalino ang dyablo. Ang akala natin ay tayo ay lingkod ng Diyos, hindi pala. Tayo ay lingkod ni Satanas. Kaya kailangan natin magbasa upang malaman mo ang dokumento na ikaw ay isang tagapagmana ng kaharian ng langit, na ikaw ay isang anak ng Diyos na sa langit. Kaya maraming mga tao dito na hindi nila naunawaan. Mas mabuti na makinig na lang tayo upang magkaroon tayo ng unawa. Dahil minsan ang ating reliyon, busy yan sa doktrina. Busy. Madalang lang salita ng Diyos ipahayag sa inyo. Karamihan yan ipahayag sa inyo ay puro doktrina, matatamis na salita. Upang umanga tayo sa kanila. Dahil ang sabi dito maliwanag naman ang sabi sa banal na aklat. Sabi sa unang Pedro chapter 4 verse 18, katulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Halos ang matuwid ay hindi maligtas, ano kaya kahinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Ito ang napakasakit sa ating Kristiyano dahil tayo ay binuhay sa doktrina ng reliyon. Yun ang nais natin marinig, ang eksplanasyon ng tao. Ayaw natin makinig sa eksplanasyon ng Diyos, eksplanasyon ng Espiritu Santo sa banal na aklat. Ayaw natin pakinggan. Ang gusto natin pakinggan ay eksplanasyon ng tao
masarap daw pakinggan ang revelasyon ng Diyos. Hindi nila alam. Itong revelasyon ng Diyos, ang salita niya, ang bawat bersikulo, yan ang revelasyon ng Diyos. Hindi yon nag-isip ka lang ng revelasyon ng bersikulo, pinalawak mo, unawa mo, in-expand mo lang. At sabihin mo yan revelasyon. Kung revelasyon naman yan ng Diyos, saan ang malagang revelasyon mo? O salita mismo ng Diyos na nagpapahayag sa iyo. Saan ang malaga? Kung ikaw ay isang lingkod ng Diyos, saan ang malaga? Ang nirebel sa iyo o ang salita ng Diyos na ito'y dito ang revelasyon, inihayag, nirebel ng Diyos sa atin. Walang problema yan mga doktrina. Basta huwag mo lang hamakin ang salita ng Diyos. Kapag hinamak mo ang salita ng Diyos, malaking question mark yan sa buhay natin. Sayang naman ang mga paghirap natin sa Diyos. Sayang naman ang paggamit sa atin ng Diyos. Pagkatapos, niyurakan natin ang salita ng Diyos. Yun ang isa. Kahit 1,000 pa na mabuti ginawa mo, isang pagkakamali mo lamang, niyurakan mo ang salita ng Diyos. Hindi mo kinalala ang salita ng Diyos. Dahil may doktrina ka na hawak na iniisip mo na ikaw na lang, ang reliyon mo lamang ang tama at magaling. Doon ka mapapahamak. Kaya kailangan mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos. Huwag tayo magdepende sa sarili nating karunungan, sariling kaalaman. Magdepende tayo sa karunungan ng Diyos, sa Biblia. Yan ang nakipag-isa kay Kristo Jesus. Magdepende ka sa karunungan ng Diyos, sa karunungan ni Kristo Jesus, hindi sa sarili mong karunungan. Maraming mga tao nagdidepende sa kanyang sariling karunungan. Maligtas ba siya? Kaya mayroon tayong kadelikaduhan. Maraming mga tao ngayon nagmamalaki sa Diyos, nagmamataas sa Diyos. Paano natin masabi nagmamalaki sa Diyos at nagmamataas sa Diyos? Pag hinamak niya ang salita ng Diyos na binibitbit ng isang tao, hinamak niya, yan nagmamataas sa Diyos. Nagsasalita na ang tao ng salita ng Diyos, bitbit niya ang Biblia lagi, hinahamak. Kaya dyan natin makilala ang espiritu ng tao na yan kung sa Diyos. Dahil kung espiritu ng tao ay nasa Diyos, matuwa siya kapag makita isang tao may daladalang Biblia. Matuwa siya kung pinapahayag ng isang tao ang salita ng Diyos. Matuwa siya. Ngunit kung nagsuya-suya siya, sabi niya, nagbabasa lang yan. Yan, makita mo ang espiritu ng dyablo sa kanya. Ginamit siya upang suyaan ang salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay at pag-asa sa mga tao. Nagbibigay buhay na walang hanggan ang kanyang salita. Nagmamagaling siya sa Diyos. Nagmamataas sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa unang Tesalonica chapter 4 verse 8, kaya ang sino man humamag sa aral na ito ay umahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Kaya makita natin ang mga tao pinakalooban ng Espiritu Santo, marunong mag-sacrifice. Ang ating sacrifice dito, lagi sa labas.
Nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos upang mga tao naman na hindi nakasimba na busy na kahabol sa kanilang pangangailangan ay maabot ng salita ng Diyos upang naman sila ay maligtas kung kanilang pakinggan at sundin. Kinukomentaran nila para sa kanilang programa lang ang kaligtasan ng Diyos. Buong sanlibutan, napakalaki sa iyong programa lamang maligtas ang Diyos. Napakahangal naman ng mga tao nag-isip ng ganon. Mag-program tayo ng maganda. Hindi naman natin laitin ang iba. Dahil iba rin niyang kaloob sa kanila ng Diyos. Hindi kaloob, hindi magkapari-pariho ang kaloob ng Diyos. Dapat maunawaan ng mga tao na mga Diyos na kanya-kanyang kaloob. Hindi na parang ikaw na lang, reliyon mo na lang ang tama. Yung iba wala na. Kaya nandito tayo nagpagitna sa lahat dahil ito pinag-awayan ng lahat na reliyon upang mapaliwanag ang tamang pagsunod sa Diyos. Hindi ako nagmamagaling, kundi ako nagpapahayag lamang upang lahat na reliyon ay makarinig, makaunawa. Ito pala ang tamang pagsunod sa Diyos. Nagsasabi sila na mahalin mo yung kapwa. Paano mahalin yung kapwa kung mali ang iyong salita? Mali ang iyong tinuturo. Nilalait mo ang tama. Paano masabi na minahal mo ang iyong kapwa? Ngunit kung nagsasalita ka ng katotohanan at sinisiraan mo maling oral at maling katuruan, turo ng kasinungalingan, ikaw ay nagmamahal sa kapwa mo. Tinutuwid mo sila. Bakit kailangan mo ituwid? Dahil mahal mo sila, hindi mo sila gusto mapahamak sa impyerno. Hindi mo sila gusto mapahamak sa kanilang mga sinusunod na aral, mga katuruan ng kasinungalingan. Kaya minsan, sa sobrang pagmamahal natin sa ating reliyon, nasasaktan ang puso natin. Hindi natin naisip man lang. Hindi man lang natin naisip na ayan ay kinakoreksyonan tayo. Walang perpekto na reliyon. Maging perfect lang na reliyon kung ang doktrina niya ay salita ng Diyos, doktrina ni Kristo Jesus. Ngunit kung gumawa siya ng sariling doktrina, hindi yan perfect para maganda pakinggan. Pero yan, para lang sa reliyon nila yan. Para maigtan sa liig ang kanilang membro. Hindi yan ang doktrina niya para talaga sa Diyos. Yan ay para sa reliyon niya. Para umunlad ang reliyon at marating niya ang pangako ni Satanas, kapangyarihan, kadakilaan, kayamanan. Totoo yan. Kaya hindi natin alam kung gaano kabagsik ang Diyos sa mga tao gumagawa ng kasalanan. Mabagsik ang Diyos sa mga makasalanan, ngunit ang Diyos ay mapagmahal sa mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Tingnan mo ang bansang Israel, pinili na yan ng Diyos. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo at kamangmangan, pinutol sila ng Diyos. Pinutol sila. Kaya tayo ngayon mga hintil, nakarating ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kaya kailangan natin magbasa ng Biblia para makita natin hindi tayo tulad ng isang Israel
Dahil sila pinili na bansa, sila'y nagyayabang na sa Diyos. Kaya na, nilapastangan na nila ang Diyos dahil sa kanilang pagmataas sa Diyos. Kaya tayo mga hintel, tayo ay mga ulibong ligaw. Ang tunay na ulibo ay ang Israel. Ang sabi dito sa Roma chapter 11 verse 16, kung ano man ang sabi sa verse 17, kung pinutol ang ilang sanga ng tunay na ulibo at ikaw ay isang sanga ng ulibong ligaw, ay inugpong sa puno upang makabahagi ng dagta galing sa ugat. Ito'y mga salita ng Diyos na dadaloy sa ating puso isipan. Ang dagta, sabi dito, kung pinutol ikaw ay isang sanga ng ulibong ligaw. Kung pinutol ang ilang sanga ng tunay na ulibo at ikaw ay isang sanga ng ulibong ligaw, inugpong sa puno ng na makabahagi ng mga dagta na galing sa ugat. Isang markot tayo na Kristiyano. Kaya itong dagta na ito na dala-daloy sa atin ang salita ng Diyos. Dadaloy sa ating puso at isipan at isabuhay. Ang sabi sa verse 10, hindi ka dapat magmalaki. Alalaanin mong hindi ikaw ang may dala ng ugat. Ang ugat ang may dala sa iyo. Alalaanin mo hindi ka nagdadala sa Diyos. Ang Diyos ang may dala sa iyo. Marami ngayon mga reliyon na siyang nagdadala ng Diyos. Dinadala niya ang Diyos. Hindi niya naisip ang Diyos ang may dala sa atin. Kaya isayang pagmataas sa Diyos. Pagmayabang sa Diyos, dinadala pa natin ang Diyos, hindi. Ang Diyos ang may dala sa atin. Hindi ka dapat magmalaki. Alaanin mong hindi ikaw may dala ng ugat. Ang ugat ang may dala sa iyo. Sasabihin naman, pinutol ang mga sanga upang ako ay maugpong. Totoo yan. Pinutol sila, hindi sa nila pananalig sa Diyos. Ngunit dinugpong ka dahil sa iyong pananalig sa Kanya. Kaya huwag kang magmataas. Sa halip matakot ka sa Diyos. Matakot ka sa Diyos at sundin ang Kanyang mga utos. Yan ang buong katungkulan ng tao. Matakot ka sa Diyos at sundin ang Kanyang mga utos. Hindi na gagawa-gawa ka ng doktrina at pasundin mong tao sa doktrina, hindi na sa Diyos. Ikaw na ang sinusunod ng tao, hindi ang Diyos. Bakit na hikay pa kita sa doktrina kang ni Kristo sa Biblia na magawa-gawa pa tayo ng sariling doktrina? Ito ang doktrina ni Kristo sa salita ng Diyos. Sabi dito sa verse 21, sapagkat kung ang mga katutubong sanga ay hindi pinahinayangan ng Diyos, hindi ka rin niya paghinayangan. Hindi pinaginayangan ng Diyos ang Israel. Ikaw pa na isang taliwas, hindi sumusunod sa Kanyang salita. Sundin mo ang aking mga utos. Pag-ibig sabihin, sundin mo ang aking mga utos. Ang Kanyang mga salita lamang sundin mo. Huwag ka nang gawa-gawa ng sarili mong doktrina. Daugay ka ipakita sa doktrina ni Kristo. Maghimo kita. Dahil ang iba bakit gumagawa ng sariling doktrina, gusto nila sila ay may tatak Adidas, kung sa damit pa yan, sapatos, di ba? May mga tatak, sariling gawa, sariling
reliyon. Yan ibig sabihin. Sapagkat kung katutubong sanga hindi pinag-hinayangan ng Diyos, hindi ka rin niya paghinayangan. Ito pinapakita sa atin ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang kabagsikan. Mabagsik siya sa mga nananalig sa Kanya, subalit mabuti sa inyo kung manatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, ikaw ay puputulin din. Kaya itong babala ng Diyos, pinagbalahan tayo, nagbabala ang Diyos sa atin. Ngunit hindi natin ito sinunod, nilapastangan natin, sinuway natin. Ibig sabihin ng ating kapamakan ay 50-50 na. Kapag hindi natin baguhin, lubos na ito, maging 0% at mapapahamak tayo. Ganun ka-stricto ang Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong Diyos na buong puso, 100%. Buong lakas, 100%. Buong kaluluwa, 100%. Buong pag-isip, 100%. Yan ibig sabihin, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Huwag kang magsalita na sinungaling. Huwag kang gumawa ng kasalanan. Huwag mong pagmaliin ang salita ng Diyos. Kaya sabi sa unang Pedro, ganito naman sabi sa unang Pedro chapter 1 verse 15. Ay ganito sinasabi sa unang Pedro chapter 1 verse 15. Yaman ng Diyos ang umirang sa inyo ay banal, dapat kayo magpakabanal. Ano man ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Yan ang sabi ng Diyos. Dahil maraming mga tao doon ngayon nagpakabanal-banalan na lang. Nagpakabanal-banalan na lang. At ang sabi niya, ipanalangin ko kayo ay ligtas na kayo. Irosaryo taka mo para makamit ninyo ang kaligtasan, para ang inyong mga namatay ay mailipat doon sa kaginawaan. Ang sa totoo lang, pag namatay na ang isang tao, wala na siyang pag-asa. Dahil pag namatay ang isang tao, hatulan tayo sa pamagitan ng ating mga gagawa. Pag namatay tayo, nag-aantay ng dalawang destinasyon, langit at impyerno. Kung tayo gumawa ng kasalanan, tiyak na yan, ang magsasalubong sa atin ay si Satanas. Dalhin tayo sa kanyang kaharian dahil tayo ay mga kampon niya. Ngunit kung tayo ay sumusunod sa Diyos, nag-aantay na sa iyo ang anghel ng Diyos. Pag na puto lang yung hininga, sasaluhin na yan ng anghel ng Diyos. Dadalhin ka sa kanyang kaharian ng Diyos dahil ikaw ay sumusunod sa Diyos. Yung iba, mali ang kanilang paniwala. Akala nila maligtas pa ang mga tao na matay, hindi na. Wala na chance. Naukman na sila. Ang kaligtasan habang buhay tayo, nandoon ang kaligtasan. Kaya mali ang kanilang katuruan. Pinapanalangin ang mga patay. Wala na yan. Walang ipik na yan. Hindi mo na mabago yan dahil sa pamagitan ng kanyang mga gawa, doon na siya hatulan. Ang ipanalangin dapat ang mga buhay na gumagawa ng kasalanan. Kapag pinalangin ninyo yan, tiyak yan magbago at
magbalik loob sa Diyos. Tiyak pa ang kanyang kaligtasan. Ngunit kung ang mga patay panalangin mo, foul na yan, wala na yung chance. Maling katuruan na yan, wala yan sa Biblia, ipangaral mo ang patay. Ang pinapanalangin dito, ang mga buhay. Ang mga buhay ipanalangin. Baka baguhin sila ng Diyos. Pumasok sa kanilang isip at pusong salita ng Diyos na nagbibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ang mga buhay ang dapat ipanalangin, hindi ang mga patay. Dahil kung mga patay panalangin mo, isa kang mangmang. Wala kang ang alam sa salita ng Diyos. Ang alam mo lang ang doktrina ng iyong reliyon na ipanalangin mo ang isang patay. Ngunit ang totoo, ang sinasabi ng banal na aklat mula sa old hanggang new, puro ipanalangin mong buhay, buhay, buhay ang ipanalangin, hindi ang patay. Pati ang patay ba naman pinagpirahan pa. Kaya ang sabi dito ng Diyos kay Propeta Ezekiel, sabi niya dito kay Propeta Ezekiel chapter 14 verse 20, sabi dito, naroon man, buhay ako, sabi ni Yahweh, naroon man sina Daniel, Noe at Job, hindi nila mailigtas kahit ang kaysa ng kanilang mga anak, sila lamang tatlo ang maligtas, sapagat matuwid ang kanilang pamumuhay. Bakit higit pa ba sila kay Job? Ang mga nagsasabi na ipanalangin ang mga patay. Si Job, pinalangin niya ang kanyang mga anak. Ngunit nagkasala ang kanyang mga anak, pinatay sila ng dyablo. Pinatay ng dyablo ang mga anak ni Job. Dahil sabi dito, naroon man si Job, siya lamang maliligtas. Hindi niya kayang ililigtas ang kaysa-isa niyang anak, siya lamang ang maliligtas. Sabi dito, naroon man si Noe, si Daniel, sila lamang maliligtas. Hindi niya kayang iligtas ang kaysa-isa nilang anak. Sila mga banal na, sila mga pinili ng Diyos. Si Noe pinili ng Diyos. Si Daniel at si Job, hindi nila kayang iligtas ang kaysa-isa nilang anak. Sila lamang tatlo maligtas, sapagkat matuwid ang kanilang pamumuhay. Ibig sabihin nito, ang kaligtasan ay individual. Individual na kaligtasan, hindi panalangin mo para maligtas ang tao. Individual na kaligtasan, kaya pagpatay ng isang tao, hindi na pwede panalangin. Isang kamangmangan yan. Sa banal na aklat sabi, buhay panalangin mo, hindi ang patay. Dahil ang pagbuhay ang pinanalangin mo, baka pakinggan niya, babaguhin siya ng Diyos at maligtas. Yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan para sa mga buhay, hindi para sa mga patay, napatay na. Kaya mali ang ating unawa. Kaya ito individual na kaligtasan. Kung nakasala ang iyong ama at ikaw naman anak ay gumagawa ka ng mabuti, kalugod-lugod sa Diyos, maligtas ka. Ngunit ang tatay mo, magulang mo na gumagawa ng kasalanan, sa kanila ang kapamakan dahil gumawa sila ng kasalanan. Kung ikaw naman magulang gumagawa ka ng mabuti at ang anak mo hindi gumagawa ng mabuti, ikaw na magulang ay maligtas, ang anak mo ay mapapahamak. Ngunit minsan nagkaroon tayo ng mga kasabihan na mga maling aral at maling katuruan. Nagbabakasakali pa tayo. Magbasa kayo ng Biblia para hindi na kailangan magbakasakali tayo. Sundin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip.
may minana tayo na katuruan na mga maling aral ang nanalaitay sa ating kaugatan. Turo ng kasinungalingan ang nanalaitay sa ating kaugatan. Kaya maraming mga tao ngayon napusis sila, pinusis sila ng mga doktrina ng reliyon. Ayaw na nila makinig sa salita ng Diyos. Nasanay sila sa kwento-kwento, pato-pato, kuro-kuro opinyon. Yan ang nasanayan nila. Nasanay, bata pa sila. Nasanay sila sa kwento ni Amo at ni Bao. Ang akala nila ang Diyos ay tulad din ni Amo at ni Bao, hindi. Ito isang batas ng Diyos, ang bawat bersikulo. Ito'y batas ng Diyos sa mga tao. Tulad ng gobyerno natin, may batas ang gobyerno natin. Kung basahin mo ang bawat artikulo, yan ay batas ng Diyos. Batas yan ng gobyerno, basahin mo ang bawat artikulo. Yan ay batas. Batas yan ng gobyerno. Ngunit kung kwento mo lang ang batas, hindi buong artikulo, hindi yan batas. Kininto mo lang ang batas ng gobyerno. Ngunit kung binasa mo ang buong artikulo, walang labis, walang kulang, iyan ay batas ng gobyerno. Ganon din ang batas ng Diyos sa Biblia. Pag binasa mo ang buong bersikulo, yan ay batas ng Diyos. Ngunit kung kwento mo lamang kwento mo, hindi yan batas ng Diyos. Kininto mo lang ang Diyos. Kinkwento mo lang ang Diyos. Ang batas ng Diyos, kailangan basahin mo sa bawat bersikulo. Kaya ang sabi ng Diyos, ipayag mo ang aking salita. Ipayag ang kanyang salita. Nagbibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya marami ngayon, dahil sa iba't ibang katuruan, iba-iba ng katuruan, nirevise ng iba ang mga doktrina, pinaganda, at sasabihin, ito'y salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay sa Biblia lamang. Huwag mong dagdagan o bawasan. Sundin mo na walang labis, walang kulang. Sundin mo na walang labis, walang kulang. Dahil ang sabi dito sa Deuteronomy, napakaliwanag naman. Sabi dito sa Deuteronomy, chapter 4, verse 2, huwag ninyo itong dagdagan, ni bawasan. Sundin ninyo ito na walang labis, walang kulang. Ano ba pag-unawa ninyo sa salitang ito? Gagawa-gawa pa kayo ng doktrina? Hindi. Sundin ninyo, huwag ninyong dagdagan. Ni bawasan, sundin ninyo ito na walang labis, walang kulang. Dahil ang doktrina ng reliyon ay isang pagdagdag sa salita ng Diyos. Kapag sinabi mo naman, nagbabasa lang yan ng Biblia, kaya binabawasan mo ang salita ng Diyos. Hindi mo alam, ginamit ka ng dyablo upang hamakin ang salita ng Diyos at sasabihin, hindi na kailangan sabihin ang salita ng Diyos. Parang sinabi mo na rin na walang kahalaga-halaga ang salita ng Diyos. Pag sinabi natin na nagbabasa lang yan ng Biblia, iyan ang kapangyarihan ng Diyos pag binasa mo ng Biblia. Dahil ang salita natin ay walang kapangyarihan. Ngunit kung binasa mo ang Biblia, yun ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ayaw ni Satanas na magbasa tayo ng Biblia. Dahil kung magbasa tayo ng Biblia, ang mga dyablo niya nagsitapon. Hindi yan makatiis, magsuka-sukayan. Kapag tumigil yan, maimatay yan. Ang mga dyablo niya,
Kaya hindi niya gusto magpayag ng salita ng Diyos. Kaya minsan ginagamit ang tao magumentar. Nagbabasa lang yan, nagbabasa. Iyan ang nais ng Diyos, ipayag ang kanyang salita. Dahil kung nagbabasa tayo ng Biblia, ginamit ng Diyos ang ating dila, ating bunganga upang ipayag ang kanyang salita. Tayo ay mikropono lamang. Mikroponan lamang tayo. Ang Diyos ang nagsasalita. Kung pinayag natin, binasa natin ang bersikulo. Kaya maraming mga katuruan, ay, nung unang panahon pa yan. Yan, maraming mga doktrina na ganyan, hindi. Ano ba ang tao nung unang panahon? Tao din. Kung paano sinabi ng mga ng Diyos sa mga propeta nung unang panahon. Higit pa tayo ngayon dahil marami ng mga tao na doktrina ng kasinungalingan, katuruan ng mga maling aral at maling katuruan. Kaya mas grabe ngayon kaysa noon. Noon ang mga tao wala pang ganong doktrina. Pero ngayon maraming doktrina ang mga tao. Doon na sila namumuhay sa doktrina ng reliyon. Pag nilapastangan nila, ayaw nila pakinggan ang salita ng Diyos dahil napusis na ang bawat reliyon ng kanilang doktrina. Doktrina nila ang kanilang sinusunod, hindi ang Diyos. At nagbabasa din sila ng bersikulo upang sabihin na sa Diyos sila dahil si Satanas ay nagsasalita rin ng salita ng Diyos para paniwalain kayo. Kaya marami ngayon nagsasalita, hindi niya alam. Ang kanyang salita ay bumabalik din sa kanya. Dahil ang kanyang panampalataya ay doon nakapatong sa kanyang doktrina, sa kanyang tinuturo. Hindi nakapatong sa salita ng Diyos. Ito na si Pedro, pinatayo si Pedro sa bato upang yun ang bato na si Kristo Jesus na ating sundin. Wala na ibang doktrina kundi doktrina ni Kristo, hindi doktrina ng reliyon. Kaya nakita natin kawawa, maraming mga tao kawawa, nagmamahal sana sa Diyos ngunit mali ang kanilang batayan. Akala nila sa Diyos sila naglilingkod, hindi pala sa reliyon. Sa reliyon sila naglilingkod. Itong doktrina noong unang panahon, akalaban ng Diyos, ang Diyos-Diyusan, dahil itong Diyos-Diyusan, ginagamit ni Satanas, siya yun. Ngayon nalaman na ng Diablo, nag-upgrade ang Diablo. Sa salita ng Diyos, ginamit niya rin ang salita ng tao sa pamagitan ng doktrina ng reliyon. Yan na naman ginamit ng Diablo, ang salita ng tao, laban sa salita ng Diyos. Sino pakinggan ng tao, kundi yung may tao na nagturo sa inyo ng kanyang doktrina, hindi ang Diyos. Kaya kita mo, limitado ang pagbasa nila sa bersikulo. Dahil puro salita lamang nila, pinaganda, masarap pakinggan. Dahil ang sabi dito, sa ikalawang Pedro, chapter 2, maliwanag ang sabi dito sa ikalawang Pedro, ay ganito ang sinasabi sa ikalawang Pedro, chapter 2, verse 1, nung unang lumitaw sa Israel ang bulang propita, at sa inyo naman, ay lumitaw ang mga bulang guro. Gumagamit sila ng katusuan sa pagtuturo sa mga aral na kasira ng inyong panampalataya. Itinakwil nila ang Panginoon na nagligtas sa kanila. Paano nila tinakwil ang Panginoon? Sabihin nila, si Kristo ay tao lang, hindi Diyos. At yung iba naman sabihin niya, samba kayo sa ribulto na yan ay pinagbabawal ng Diyos, kinamuhian ng Diyos, kinasuklaman ng Diyos, doon kayo pinasamba.
Gagamitan kayo ng katusuan. Ano itong katusuan sa pagtuturo? Katusuan ang pagturo ng mga aral. Ano ito katusuan? Gagamitin nila si Kristo. Gamitin nilang salita ng Diyos, pero papunta sa kanilang reliyon. Kaya sabi dito sa Mateo chapter 24 ay ganito ang sinasabi. Mateo chapter 24 verse 11, marami ang magpapanggap na propeta at iligaw nila ang marami. Marami magpapanggap na propeta. Sa huling araw, maraming magpapanggap na propeta dahil maraming lalabas ngayon na reliyon, iba't ibang reliyon. At nagtuturo sila muna ng doktrina ng kanilang reliyon. Doon tayo pinapasunod, hindi kay Kristo. Doktrina ng reliyon. Sabi dito sa verse Mateo 24, verse 11, marami ang magpapanggap na mga propeta at iligaw ang marami. Ang sabi dito naman sa verse 4 to 5, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ni naman, sapagat marami paparito sa aking pangalan at magsasabi, kami ay kay Kristo din. At marami ang maligaw, marami ngayon nagpapanggap na kay Kristo. Kaya kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia, ay madaya talaga kayo. Mailigaw kayo ng tagapagturo ng kasinungalingan. Half-truth, kalahati katotohanan, kalahati kasinungalingan. May ibig sabihin nun, nagsasalita siya ng salita ng Diyos at nagsalita siya ng salita ng tao. Nagturo ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan, sabi ng Diyos. Napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman, sabi sa Usias chapter 4 verse 6. Lack of knowledge. Kaya ito aking natip sa inyo, mag-aral kayo ng salita ng Diyos. Mag-aral kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Mag-aral kayo. Kaya ang sabi dito sa awit, ganitong sabi naman sa mga awit chapter 119, ay ganitong sinasabi ng Diyos sa mga awit 119. Sabi dito, verse 5, 119 verse 105. Ang salita mo ay isang tanglaw sa akin, ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong dinaraanan. Ito palang salita ng Diyos ay ilaw na tumatanglaw. Ang salita may isang tanglaw sa akin at patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kung dinadaanan. Taimtim kong, pangako kong, ang utos mo ay sundin, tutdin ko ang tuntunin na inaaral mo sa akin. Napakaliwanag. Kaya may protokol tayo, kung tayo Kristiyano, mayroon tayong protokol na sinusundan. Dapat itong ginawa natin sa mga anak natin. Dahil kung sinusunod natin ang Diyos, sabi dito sa Deuteronomy chapter 4 verse 9, ngunit kaingat kayo sa mga bagay na inyong nasaksihan at huwag ninyong ito'y kalimutan o ipawalang bahala. Habang kayo'y nabubuhay, ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ituro ang salita ng Diyos, hindi na
ikwento, ituro mo ang salita ng Diyos. Hindi ikwento mo lamang, kundi magbasa ka. Dahil habang nagbabasa ka at tinuturuan mo ang iyong anak, ikaw naman ay natututo rin. Kaya sabi dito, huwag ipawalang bahala. Sundin ito na walang labis, walang kulang. Ituro mo ang aking salita. Ipayag mo ang aking salita. Ang sabi naman sa Joel chapter 1, verse 3, isa-isay ninyo ito sa inyong mga anak, at sila naman ang magsalaysay sa magiging mga anak nila. At ang mga ito ang magsasabi sa sunod pang lahi. Napakaliwanag na isalaysay sa mga anak, at mga anak naman ang magsalaysay sa sunod pang lahi. Kaya mali tayo. Imbis dagom na nagalin, pag-abot sa punta, bara, binabago natin. Ito ang protokol ng Diyos. Kita mo si Moses, bulol yan. Pero ang sabi ng Diyos, sino ba gumawa ng bunganga mo? Kaya ang sabi nila, kaya si Aaron ang tagapagsalita niya, hindi. Ang makuha natin yan na aral ay ito isang protokol. Kung sinabi sinabi ng Diyos kay Moses, sasabihin ni Moses kay Aaron, at sasabihin ni Aaron kay Paraon. Sabi dito sa Exodus chapter 7, verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moses, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ni Yahweh. At ang mga kapatid mong si Aaron na maging tagapagsalita mo, lahat ng sasabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Kaya pag sinabi na, kaya ginawa si Moses na parang Diyos, dahil kapag sinabi ni Moses kay Aaron, sundin ni Aaron, sabihin niya kay Paraon, parang Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay ginagamit niya. Ito naman ay isang pattern kung paano magpahayag ng salita ng Diyos. May pattern tayo na sinusunod. Hindi doktrina ng reliyon, kundi doktrina ng Diyos ang ating pattern na sinusunod. Sabi sa Awit chapter 119, verse 2 ay ganito, hindi ako nagpabaya sa mga utos mo at tuntunin, sapagkat ikaw ang guro ko nagtuturo ng aralin. O kay tamis namin ang utos mong ibinibigay, matamis pa kaysa pulot ng ang lasa, tinatanglay, na pulot ng putyutan, ang katamis ang salita ng Diyos. Ngunit kung hindi matamis sa atin ang salita ng Diyos, hindi na tayo sa Diyos. Hindi na tayo sa Diyos. Dapat maging matamis sa atin ang salita ng Diyos. Dahil sinabi ng Diyos kay Habakuk, propeta Habakuk, ay ganito naman. Ganito naman sinabi ng Diyos kay propeta Habakuk chapter 2, verse 2. At itong tugon ni Yahweh, isulat mo ang pangitain. Isulat mo sa malinaw na tapyas na bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Napakaliwanag, napakalaga ang salita ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na mawala. Kaya isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa tapyas na bato. Malinaw ang pagkasulat. Iukit para hindi mawala, upang madaling mabasa at ipamalita sa lahat. Ito ang ating pattern, ipamalita sa lahat ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi naman
sa Timoteo ay ganito. Timothy chapter 4 verse 3 ay ganito naman sinabi, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Kaya inuutos ito ng Diyos na basahin ang kasulatan sa madla, ipangaral at pagtuturo hanggang siya ay dumating. Ito ating ginagawa, lagi tayo basa ng basa, basa ng basa. Akala ninyo madali lang magbasa? Hindi basta-basta magbasa. Sabi sa verse 14, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Ano ba pinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo? Kaya sabihin natin ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito, kaya sinabi ito ng Diyos kay Pablo at sinabi niya kay Timoteo. Ito naman sinabi ni Jesus. Si Jesus naman pinagsabi, hindi siya nagtuturo ng ibang katuruan, kundi kung ano ang sinabi ng Diyos, yun din ang sinasabi niya. Sabi dito sa 1 chapter 12 ay ganito sinasabi sa 1 chapter 12 verse 49 to 50, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin, na siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. Kaya si Kristo Jesus, hindi yan nagsalita ng kanyang sarili lamang, kung ano yung pinahayag sa kanya ng Ama, yun din ang kanyang pinahayag. At sabi dito sa verse 50, at alam ko ang kanyang utos, nagbigay buhay na walang hanggan. Kaya pinagsasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi, mismo si Kristo, sinunod niya ang Ama. Kung ano sinabi ng Ama, yun ang sinabi niya. Ganon din ang Espiritu ng Diyos, hindi rin nagsasalita ng kanyang sarili. Kung ano sinabi ng Diyos sa Espiritu Santo, yun ang sinasabi niya sa mga apostol. At yan din naman ang sinasabi ng mga apostol sa atin. At yun naman ang sinusunod natin at isabi sa inyo ngayon. Kaya ito ang malaga dahil ang salita ng Diyos, itong napakalaga. Dahil ang sabi dito sa verse 50, at alam ko ang kanyang utos na nagbigay buhay na walang hanggan. Kaya ang pinagsasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Kaya ang sinasabi ng Diyos sa banal na aklat, yun ang ating sinasabi. Dahil yan ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi ang doktrina ng reliyon. Ang kanyang utos na bibigay buhay na walang hanggan. Anong sabi naman dito sa 1 chapter 8? Para makita natin kung gaano katotoo ang ating sinasabi. Sabi dito, wala akong ginagawa sa sarili ko lamang, sabi ni Jesus. Nagsalita ako ayon sa ituturo ng aking Ama. Tayo ba ay anak ng Diyos? Kung ano naman tinuturo ng Diyos, yun ang ating sasabihin. Dahil tayo mga anak ng Diyos. Ang sabi dito sa verse 29, 1 chapter 8 verse 29, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Kaya kapag binasa natin ang salita ng Diyos, kasama natin ang Diyos. Bakit? Ginamit lang ng Diyos ang ating bunganga at binasa natin, habang binabasa natin ang kanyang salita, Diyos mismo ang nagsasalita sa inyo. Ginamit lamang tayo ng Diyos. Kaya ganun din ang ating pattern. Sinunod natin ang Diyos. Kung paano pinayagan ng Diyos si Jesus at sinunod ni Jesus. Kung paano pinayagan ng Diyos ang Espiritu Santo, sinunod natin.
kung ganun din ginawa ng mga apostol, sinunod na nila at yun din ang ating sinusunod. Hindi tayo nagtaliwas ng mga aral na galing sa Diyos dahil ang Espiritu Santo ay hindi rin nagsasalita ng kanyang sariling salita. Sabi dito sa 1 chapter 16 verse 13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, pagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipayag ang mga bagay na darating. Napakaliwanag. Kaya nakita natin kung paano sumunod si Jesus, kung paano sumunod ang Espiritu Santo, kung paano sumunod ang mga apostol sa Diyos Ama, kung paano sumunod. Kaya nakita natin ganun ang kanilang pagsunod ay ginagaya rin natin, sinunodin natin ang Diyos. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 34, sapagkat sinugo ng Diyos ay nagpapayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkaloob ng Espiritu Santo. Kaya ang sabi naman dito sa 1 chapter 20, 1 chapter 20 verse 31, 1 chapter 20 verse 21, sinabi naman ni Jesus, sumasa inyong kapayapaan kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Sinusugo tayo ng Diyos, ipahayag. Sinusugo tayo ni Kristo Jesus, ipahayag ang kanyang salita. Kaya ang sabi dito sa 1 Korinto chapter 5 ay ganito naman sinasabi sa 2 Korinto chapter 5. Ganito ang sinasabi ng Diyos. Verse 20, kaya ako sinugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo sa pamagitan ko. Kaya ganito ang ating ginagawa, sinugo tayo ni Kristo, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo sa pamagitan ko. Nakipagkasundo kayo sa Diyos, pinagkasundo kayo sa Diyos. Kaya maliwanag sabi dito, kaya ako'y sinugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo sa pamagitan ko. Dahil kung ang salita ng Diyos sasabihin natin, parang Diyos na rin namanhik sa inyo. Yan ibig sabihin ito. Ngunit kung ituro natin ang doktrina ng reliyon lamang, ang reliyon ay namanhik sa inyo, hindi si Kristo Jesus. Kaya maraming mga bagay na dapat natin matutunan at pangalagaan. Kaya sabi ba dito uli sa 2 Korinto chapter 2 verse 17, hindi kami tulad ng iba, kinakalakal ang salita ng Diyos, salip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapat naming pinangangaral ang kanyang salita. Hallelujah! Hallelujah! Ito lang aking mensahe sa inyo kung paano ipangaral ng buong tapat ang salita ng Diyos. Salita na bibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Magandang araw muli sa lahat. Agahan ko, mga 7:30 so nag-start.
Oo, sige. Oo, timing gid ka ng kuan mo. Praise God. Hallelujah. Muli po, magandang umaga, magandang tanghali sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na makinig sa salita ng Diyos. Muli po, mga kaibigan at kapatid, kami po ang inyong mga kapatid na mga born again Christian